water at saka lack of electricity po because talagang marami yung naapektuhan sa dalawang bagyong magkasunod po, ma'am. Opo. Endorse po namin yung concern sa ating water service provider at sa ating power. Isang magandang araw mga kababayan kong nanonood dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito po ang News That Matters at ating papanoorin dito yung live interview kay Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan, dito sa Negros Occidental. Ito, panonoorin na po natin si Inday VP Sara, pero bago yan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa, mga kababayan. Eto, tumulak na po tayo dito sa live interview ni VP Sara sa Negros Occidental, mga kababayan. Company, meron po kaming satellite office sa Bacolod City at iiwan namin sa kanila yung concern para i-follow up nila dito sa mga agencies na ito ang problema sa tubig at kuryente. Yes. VP, I don't know if you can give a comment regarding the ICC on the appointment of 2 medical experts to assess the situation of the president, former President Duterte po. Yes, we are happy with the developments that there is action on the court on the by the defense team for indefinite adjournment of the case. VP, wala pa rin nakukulong sa nangyayaring ongoing investigation on the ghost projects in various areas of the country. Oo. Kaya nga po nakikita nyo sa iba't ibang lugar sa ating bayan, no, at even iba't ibang lugar sa mundo dahil marami tayong mga overseas Filipinos ay nagagalit dahil alam naman natin ilang beses na nagsabi, in fact ako kasali ako sa mga nagsabi, no, sa ating Pangulo noon sa Department of Education na merong problema yung 2025 budget. At ngayon, nalaman natin, hindi lang pala yung 2025 budget ang merong problema. 2024, as early as 2023, ay meron ng mga nakitang mga anomalya doon sa budget. So alam na natin na mayroong problema sa budget, alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot, puro lang investigasyon. Ay naku, Madam VP, yung presidente natin. Wala talaga tayong maasahan dyan. Hindi lang Department of Education ang may problema. Butit napansin mo at alam naman na talaga namin na may problema dyan dahil ikaw ay ginagampanan mo lamang yung iyong trabaho. Hindi katulad ditong ating si Bangag BBM na kung saan lahat may problema. Hindi nakita nyo naman po, mantakin nyo yung sa inyo, milyon lang po yung problema dyan sa Department of Education. Pero sa kanila, bilyo-bilyon at trilyo-trilyon po ang naging problema. Paano? Nagpapabaya yung ating bangag na presidente na kung saan hinayaan niya lang yung pinsan niyang si Romualdez ang magpatakbo ng ating gobyerno. Tsaka sila ni Saldico yung mga budget natin. Kaya nagkanda leche-leche po yung mga budget natin. Kaya nagkaroon po ng ghost project insertions dahil kagagawa nila Romualdez at si Saldico. At dahil dito sa mga bahang nangyayari dito sa ating bansa, kagagawa nila yan, mga kababayan, yung mga mastermind na yan, yun sila Saldico, tsaka sila Romualdez, na kung saan bas-bas na galing dito sa ating presidente. Dahil kung kung binantayan sana ni BBM yan, hindi mangyayari yan dito. Yung mga baha dito sa ating bansa, mga kababayan. So yun yung sinasabi ko, na mukhang yung sinasabing independent Commission for Infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya, kontrolin yung narrative sa corruption scandal. VP, reaction yung possible warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa sa ICC? Oo, well hindi ako makakomment, no, sa warrant of arrest dahil wala siya doon sa mga pronouncements, public pronouncements ng ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa
na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case. At ang sinabi ko sa kanya din na ang paghahanda niya magsisimula sa pagpili niya ng isang international law expert at merong experience sa ICC na abogado para nabibigyan siya ng advice kung ano yung mga dapat niyang gawin. VP, may investigation ngayon sa mga Cebu province, mga mayors, mga officials doon. Kasi naka-lead sila during the kasagsagan ng Bagyong Tino and Bagyong Uwan. Any reaction po? Antayin natin, no? Yes. Antayin natin, no, kung ano yung aksyon ng Department of Interior and Local Government dahil ito yung ahensya na kung saan under ang ating, nakapailalim ang ating mga local government officials. So dapat meron silang saktong sagot, no, kung bakit wala sila doon sa kanilang area of responsibility noong panahon ng bagyo. Lalo pati pag ikaw ay governor or mayor, ikaw yung local chief executive. Ibig sabihin nun, ikaw yung head ng disaster council. So, kasama doon sa trabaho mo yung paghahanda ng disaster council at kung ano man yung response. Yes, sir. Vice, yung reaction ng grupo nito, yung pagtuwa kasi ni Torbo Bato, what is your reaction regarding with that? Yung reaction ng grupo natin, PDP Laban, what is the reaction about our organization? Yung sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Hindi kasi po ako member ng PDP Laban. So hindi ko alam kung ano yung aksyon ng partido ng PDP. Pero noong narinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest ay minessage ko siya. At nakausap ko ang kanyang anak, nakausap ko si Maki de la Rosa at sinabi ko kay Maki na kung interesado man na si Senator Bato de la Rosa ng abogado ay meron akong marirecommend sa kanya na isang British counsel doon based sa England, yung international law expert. VP, sabi ni Ramon Tulfo na financier daw kayo ni Kongkolong at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya, no? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo Mga ay bayaran lang chismosa. yan na aso ni BBM. Bayan Party List na Mga si Tulfo na yan, si Mon Tulfo. ng request sa SALN ng Presidente at Vice President. Ang ganda talaga ni Madam VP at talagang kalmado Nandun lang naman na yung request at ang ine-expect ko ay ibibigay sa Panipaniwala. kanila ng ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng Akbayan, ng Makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking SALN. So hindi mahirap sa kanila na kunin yung SALN na yan. Kumusta sa FPRDB? Kailan kayo huling nag-usap? At kailan ka babalik doon sa Begay? Last week hindi ko lang, basta before dumating ang nagkausap kami pagkatapos ng Bagyong Tino, bago dumating ang Bagyong Uwan. Nagkausap kami dahil binigyan ko siya ng update doon sa mga epekto ni Bagyong Tino at ang pagbisita ko sa Hague ay wala pang petsa. Ang nandun ngayon sa Hague ay ang aking kapatid, ang aming kuya, si Congressman Pulong Duterte. At ang susunod doon ay ang kanyang anak, ang aming congressman sa 2nd District. Yun, siya ang papalit doon sa pagbisita sa Hague. Kumusta yung condition, yung health condition? Wala naman siyang reklamo. Noong kami ay nagkausap, wala siyang reklamo. Pero noong nakausap niya yung kapatid namin, si Kitty, si Veronica, ay nabanggit niya na sumasakit yung kanyang ulo. So, nireport na rin yon ni Kitty, no, sa mga abogado para magawa ng paraan kung ano ba ang kailangan gawin.
What's your Kumusta yung Christmas wish po disaster for the response President? po ng OVP? President Marcos? Oh my, Diyos ko, mag-Christmas wish na ba tayo kay President Marcos? Last question Wala po talaga. Nagulat si Madam Sara kay BBM. Disaster response. Yes. Oh, pahiram ako ng listahan mo, Doc Chris. Dito, On the lighter side. yung disaster response ng Office of the Vice President, meron po kaming satellite office sa Panay and Negros Islands. At sila po yung unang nagresponde dito sa Negros Occidental. Ito po ang kanilang mga binigay na relief operations. Sa Canlaon City po, 500 rice boxes plus 100 water Maraming containers. salamat po, plus VP 200 Sara, sa inyong 5 pagtulong na kilos naman na po sa ating rice. mga kababayan Yung rice dyan. box po namin ay assorted items po yun sa loob. Ang tawag po doon ay rice. Ang ibig sabihin po noon ay relief for indigents and individuals in crisis and emergencies. So assorted po ang laman ng kahon. Sa Binalbagan ay 200 boxes, 100 na 5 kilos rice at 50 na water container. Sa La Carlota naman ay 400 rice boxes, 200 5 kilos ng bigas at 100 water containers. Sa La Castellana naman, 300 rice boxes, 200 na 5 kilos rice and 100 water containers. Sa Moises Padilla, 269 rice boxes and 100 na 5 kilos rice. Sa Bago City, 400 kilos rice and 50 water containers. Sa Bacolod City, sa Barangay Montevista, Barangay Vista Alegre, Barangay Punta Taytay, ay 150 na 5 kilos rice, 298 na rice boxes, and 205 na 5 kilos rice. Tuloy-tuloy. Oo, buong araw. Ngayon ay iikutin namin yung mga lugar na apektado noong bagyong Tino. And also VP, recently lang yung ICI pumunta ng Davao City. Nag-inspect Maraming salamat po, Madam VP, sa inyong pagdala ng mga tulong sa ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental. Hindi ko kayo katulad nitong ating presidente na mas kontento na lamang dun sa kanyang opisina kesa sa agad-agarang tulong dito sa ating mga mayang nangangailangan ng tulong dito sa pagdubog at pagbaha. Salamat po, Madam VP Sara. Pagpapatuloy mo lang po yan. Maraming salamat. yung mga flood control kahit ano-ano VP, ano yung reaction sa district doon sa first district? Opo, nag-aantay tayo na merong managot no sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard projects and sa mga unfinished projects. Dahil alam naman natin no na kadalasan yung unfinished projects ay corruption din yan. Dahil binigay na yung budget para sa project dahil sa corruption, nagkulang yung budget kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget. Kaya meron tayong mga unfinished projects pero kung makikita mo, napakalaki na nung budget na inilaan doon. Last question VP, message sa mga lahat ng nasalanta ng bagyong Tino at bagyong Uwan all over Philippines. Oo, yes. So ngayon, no, nasa Negros kami, bukas nasa Cebu kami, habang inaantay namin yung assessment ng iba pang mga lugar na apektado nung bagyong Uwan, inunan na muna namin ang Negros at Cebu dahil sa bagyong Tino. Kanina, kung narinig ninyo, ay inisa-isa ko sa mga tao. Pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon ng lalong-lalo na ng pagbaha at bagyo dahil yun yung pinakamadalas na disaster sa ating iba't ibang lugar sa bansa. So nakita ninyo na inisa-isa namin sa mga tao. Ano ba yung unang gagawin natin? Una, magdasal. Pangalawa, ayusin ang ating mga gamit. Pangatlo, alamin natin na saan ang ating mga evacuation center. Ihanda ang ating mga gamot, ang cellphone, ang power bank. At kanina may natutunan ako, kailangan merong load. Dahil mahirap na meron tayong cellphone, hindi naman tayo makapagtawag or makapag-text o wala tayong data para tumawag
sa ibang tao para humingi ng tulong o magbigay man lang ng update kung anong nangyayari sa atin. Tama. So yun, Kailangan po iniisa-isa natin ko ng sa load, mga mga tao. kababayan, ha? Huwag niyong Pinapaalala ko sa kalimutan. kanila na at ini-illustrate ko sa kanila ano ba ang nangyayari kapag nagpapanik tayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kaya napaka-importante na alam ng mga tao isa-isa kung ano yung listahan na mga dapat nilang gawin para hindi sila magpanik. VP, napay-follow up na ang lumasa. Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos's book launch, concert events during Pino Onslaught last week. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad ng Snow White para mag-party-party. Hindi naman ito sagot eh. Hindi ito Ang trabaho na lang sagot sila, doon kamo, sa Madam VP. tanong kung, Puro lang sila paninita dito sa bakit atin. merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat kapag tinanong ang Office of the President o ang Palace at sinabihan sila na kailangan nyo sumagot, dapat kailangan nilang sumagot ng maayos kung ano ba yung Sila kanilang magsinungaling. explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito Mastermind. na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Tama. Vice, reaction mo for your survey, for latest survey, tumaas agad at bumaba. What is your reaction? Well, patuloy pa rin. Kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, patuloy pa rin yung trabaho namin. Kung ano yung sinabi namin doon sa mga kababayan natin na ito yung mga projects namin, patuloy pa rin yon na gagawin ng Office of the Vice President. Tumaas man o bumaba man ang approval ratings, tumaas man o bumaba man ang trust ratings, ay nandun pa rin yung obligasyon namin na magtrabaho para sa ating bayan at magserbisyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan po mga kababayan, yung interview dito kay Madam Inday VP Sara Duterte dyan sa Negros Occidental mga kababayan. O ayan po yung patama niya dito kay BBM na magtrabaho muna bago yung mga survey dahil pa magsilbi muna sa taong bayan bago na intindihin yung mga survey na yan. Pakita muna natin yung deserving yung pagtulong natin. Hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Isang share, like at subscribe lamang po para updated po tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. God bless.